Hi guys, so welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Cancer para sa October 13 to 19. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising sign mo, kasi importante siya, sa end ng video natin, may link tayo para dito, para mapanood. Tandaan yung readings, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. At, of course, subscribe, like, and share na din. So, kung gusto niyo po magpa-schedule ng private readings, Spellworks, or gusto niyo mag-donate using GCash Maya, details ando sa description sa baba. And, ayan, you can use the thanks button din kung gusto niyo. Okay, Cancer. So, kamusta ka? We have here the Three of Swords. So, malayo ang tingin natin. Ano ba talaga yung destination na hinahanap mo? Alam mo yung tipong, ano ka sa life ngayon, sa point ng life mo na, yung kanta ng, Evita, may kanta na siya doon where do we go from here? So, parang ganun yung tanong mo, na saan na yung next? Saan ba ako dapat? Ano ba talaga yung place ko? Ano ba talaga yung purpose ko? Ano ba talaga yung kailangan ko sa life? Ano ba talaga yung magpapasaya? Kumbaga, ito na yung, as a moment ka ngayon na nasa deep, malalim kang pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Which is good. Affirm kita, tama yun. Kasi ano yung point na hindi pwedeng maging suntok sa buwan na lang yung mga ginagawa mo Parang, hindi pwede, umaalis ka na doon sa mindset ng temporary happiness na parang, hindi okay na ako dito kasi parang one day at a time. Nawawala, nagmamature ka na. Siguro yun yung pinakamagandang term. And andoon na, you're asking na yung mga tanong ng mga pang-matured na tao, which is very good, to be honest. Pero ano yung pumipigil sa'yo? Ayan na. So we have here is the Ace of Cups. So, ano pipigil sa'yo? Sarili mo din. Yung fear din, yung takot na, baka mamaya anong mangyari sa akin along the way. Pag ginawa ko to, baka ito yung maging mangyari. Dito ko mapunta. Ito yung maging outcome ko. Ito yung kalabasan ko. Yung fear of overthinking, andoon na. Kinakain ka na. Well, wala namang masama na magkaroon tayo ng parang mindset na paano kung ganito, paano kung ganyan. Pero hindi kasi maganda na doon ka nakafocus. Hindi maganda na doon napupunta yung attention mo. Hindi maganda na yun na yung kumakain sa'yo. Kasi binigyan ka ng idea ng mga negative na bagay para hindi para kainin ka, no? Hindi para doon ka mag-dwell. Pero andoon na, para magkaroon ka ng idea, ano yung mga dapat mong iwasan? Ano yung dapat mong pagplanuhan? Magkaroon ka ng backup plan na kung sakaling mapunta na dito yung sitwasyon, ano yung pwede mong gawin? Kumbaga, you take it as a warning. Hindi yun ang future mo. Hindi doon ang path mo. It is a warning sa pwede mo mabangga, makasalubong, makasalabuha along the way. Okay? Now, although yung desire card mo, we have here is yung Six of Swords. Talagang, a lot of you guys, you want to challenge na yung self nyo in terms of mind. May mga iba ako nakikita dito na yung challenges na gusto nila matuto ng bagong craft, ng bagong skill, or ma-sharpen yung alam nila. May iba din dito, pinapakita na they want to move to a new location. So, andoon na namin yung changes na gustong i-achieve sa life nyo ngayon. Pero yun nga, ang pumipigil sa inyo is takot. Ang takot actually, isang bagay na pagkakaintindi ko, natututunan siya. Kasi may mga bata naman, hindi sila marunong matakot pagdating sa dilim or sa apoy. Tayo mga matatanda, nagturo sa kanila na nakakatakot to. So kung isang bagay ay natutunan mo katakutan, hindi naman imposibleng ma-unlearn mo or matanggal mo sa pagkakaintindi mo yung kinakatakutan mo. At paano mo binabangga ang takot? Knowledge, diba? So, foundation mo, meron tayo itong King of Cups. Well, Cancer, ang symbol mo is crab. At andoon na talagang hard shell.
Ang dami pa rin sa inyo na naglolong kayo ng acceptance ng fatherly image. Andoon na naghahanap pa rin kayo ng guidance ng isang ama. Kaya ang dami din na parang andoon na sabihin natin na hirap kayo mag-decide. Kasi yung part ng role ng isang father image para turuan ka maging risk taker, na matuto magkaroon ka ng moment na lumaban na sa mundong ito, hindi nyo na-achieve karamihan sa inyo. So, gets ko naman din bakit may takot kayo. Pero ito na yung moment eh. Kung hindi man nagawa ng ama mo or amahan mo dito sa mundong ito, tanda mo meron ka spiritual na ama na pwede mong takbuhan. Which is, pupunta tayo sa nakaraan mo, sa past mo, the Page of Swords. Well, given naman, lahat naman tayo may mga katangahang ginawa in the past. May mga mali tayong mga desisyon. Normal yon, nangyayari sa atin yun. Pero, ang kinakabahala ko lang dito kasi, hindi ka pa na-fully heal doon sa nakaraan mong yon. Hindi mo pa fully naitatanggal or naiwawaksi yung nakaraan, yung mga bagay na yon. Andun pa rin yung takot na baka maging ganun ka ulit o malaman nila yung nakaraan mo tapos hindi maganda yung maging reaction. It's, pag ganun yung nagiging mindset mo pa, merong ibig sabihin nun, andoon pa na hindi ka pa fully healed, hindi ka pa fully released, hindi ka pa nakakawala doon sa tanikala ng nakaraan ng yun. Which is yun yung kailangan mong bigyang pansin din. Kasi minsan ang takot may pinag-uugatan yan eh, sa nakaraan. Well, in the near future, nakita tayo ito, 3 of Cups. So, andoon na, ang dami sa inyo na nakikita ko dito na pipiliin nyo na medyo manahimik muna para magkakaroon kayo ng assessment after neto, para mag-iisip kayo, ano ba dapat talaga yung gagawin ko? Ano ba dapat yung iwasan ko? So, instead na yung magkakaroon kayo ng shift ng focus mula doon sa mga negative na bagay, isi-shift nyo papunta na, okay, ayusin ko to, or bigyan ko ng tamang attention to, bigyan ko ng tamang panukala ito. So, magkakaroon naman kayo ng, siguro pala, gamitin yung term na yun, magkakaroon kayo ng character development along the way naman. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share this video. Pero tuloy muna natin yung reading mo. So, the emotional environment we have here is the 10 of Pentacles. My dear, wag mong hayaan na i-define ng mga tao yung worth mo o yung halaga mo base kung anong kaya mong ibigay. Hindi nasusukat doon ang halaga natin. Andoon na pagyamanin mo o bigyan mo ng mas malalim na atensyon ng pagmamahal at pag-unawa yung mga tao na hindi tinitignan kung ano yung naging nakaraan mo, hindi binagbabasihan kung ano yung kaya mong ibigay para yakapin ka, para mahalin ka. Kasi yun yung tas another thing din, isa pa nakikita ko dito, wala nang masama na mag-acquire tayo ng, sabihin natin, ng mga kaperahan, ng ma-promote tayo, or bumili tayo ng mga kasangkapan, or kagamitan, or kung ano man yan. Pero wag mo dun ibase ang nung halaga mo. Look inside you. Who are you? Yun yung magandang tanong dun eh. Who are you? Kasi kung ibabase mo lang sa material na bagay ang halaga mo, ang material na bagay nasisira yan in time. Now, the physical environment we have here is the 9 of Swords. Kamusta ang insomnia? Literal. Bakit? Kasi nag-overthink. Why? Where is the overthinking coming from? Bagsak na naman tayo doon sa mga takot mo. Kasi andun yung point na ang takot, di ba? Kapag natakot, isipin mo na lang gano'ng kabilis ang tibok ng puso mo. Gano'ng ka buhay na buhay ang utak mo. So, naapektuhan na yung yung pagtulog mo, naapektuhan din. And because of that, naapektuhan tuloy yung performance mo din pagdating sa work, or sabihin natin sa business, or sa personal life mo. So, find that peace of mind. Now, yung hopes and fears mo dito, we have here the 4 of Swords. My dear, ito lang advice ng card sa'yo. Kasi andoon yung point na may mga, maybe hindi para sa lahat to, pero
may energy kasi ako nasisense with this card na kailangan nyo pang gumawa ng something malaki, something maganda, para makuha nyo yung approval, para makuha nyo yung positive na attention ng pamilya mo. Dear, it is something that you need to work on, ha? Hindi ko alam na dito kung paano to work on, but one thing kasi, isang bagay isa sa mga remedy para maayos ang mga problema is an open communication. Open and honest communication. Now, in the possible future, Cancer, we have here is yung 9 of Pentacles. Although may mga iba talaga sa inyo, sabihin na lang natin na kailangan munang mawala in the sense ng bakasyon. Yes, gawin nyo. Please do that kasi andun yung point na kailangan nyo makahinga. Kailangan nyo medyo mag-detoxify mula sa mga takot at mga pressures na nilalagay nyo sa sarili nyo at matinatanggap nyo sa ibang tao. So there will be some few na tagang aalis muna, andyan na mag-unwind a week or maybe 2 weeks. So take it na parang sabbatical leave kasi kakailanganin nyo siya in the next few weeks pa. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. So, Cancer, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo sa next video. Mula po dito sa Baguio City, si Iro to. I'll see you in our next video. Bye!